Okay guys, nakaraan ay natapos na nating tinalakay itong paggawa ng wall. I hope na naintindihan nyo yun. So ang gagawin naman natin ngayon ay kung paano magkarga ng mga doors. Okay. So ang gagawin natin ay dito tayo ulit sa level 0. Punta tayo dito sa architecture, door, okay. Titingnan natin dito sa architecture door. So lumabas na dito. Makikita natin yan ngayon, may mga option pa dito ng doors. Sa ngayon ay dadalawa lang ito, di ba? Pero ituturo ko sa inyo kung paano makakuha ng ibang design yan sa ibang video natin, okay? Kasi para hindi maging komplikado, importante sa ngayon muna ay kung paano natin malalaman yung pagkakarga, okay? So dito, bubuksan natin, gagawin natin ito, gagamitin natin, may mga sukat siya dito. So gagawin muna natin sa main door, dito tayo, maaring dito sa or ito na lang, mas maliit, 19. Okay? Mai-edit natin yung mga size niyan. Nandito siya. Okay? Ma-edit natin. Pero wag ko muna ituturo sa inyo ngayon para hindi kayo malito. Ang importante muna ngayon kung paano natin may karga. Okay? So ito muna, mga basic. Dito tayo sa karga natin dito yung door. Tignan nyo, paiba-iba siya, oh. Diba? Karga natin yan. Makikita nyo ngayon yung distance dyan from this wall. Nandito siya, oh. Depende yan kung gusto nyo ilipat yan. Mag-escape lang kayo at saka nyo i-click to. Yung 300 na yan, palitan natin yan ng sabihin nating 20 or 200. Okay? Pag ganyan sa kanyo enter, lumipat siya, naging 200 na lang. Okay? Depende na yan sa gusto nyong distance. Paiba-iba yan. Ito rin, itong mga arrow na yan, kasi swing in yan. Okay? Kung gusto nyo maging swing out sana, i-click nyo yan, mag-swing out siya. Yan, o. Ito naman, itong arrow na dalawa na yan, pag i-click nyo yan, nandito kasi yung lift ng door. Diba? Andito yung lock niya, andito yung hinge. Yung bisagra niya. Pag gusto nyo ilipat dito, i-click nyo lang yan. Nandun na siya. Okay? So, ibalik natin dito, against sa wall. I-check natin ngayon dito sa may 3D. Nandun siya sa likod. Yun. Diyan na siya, di ba? Okay, so balik tayo ngayon dito sa buluan. So magkarga pa tayo ulit dito. Tanggalin muna natin itong mga dimension dito at nang hindi makadisturbo, ha. Delete muna natin. Balik tayo ulit sa door. So malaki ito, click natin, kunin natin itong mas maliit. Karga natin dito ngayon. So maliit na siya, no, yung space, ano. Yun, makita nyo, malaki masyado, no. Kasi maliit itong naikarga ko na door, malaki siya. So papalitan natin yan ngayon.
Dito tayo sa edit type. Okay. Makikita nyo ngayon yan, andyan yung sukat niya. So mag-duplicate tayo. Kapag hindi tayo mag-duplicate kasi mawawala ito. Itong size na yan. Duplicate, gawin natin yung size natin is 700 by 100. Yan yung standard kasi yung height, ano. Okay natin. Tsaka natin i-edit dito ngayon sa height. Dito, rough height niya. Dito sa width niya, kita itong rough width. Ba? Gawin natin 700 katulad nung nasusulat dito. Okay, saka natin i-apply, then okay. So nandito na siya. Okay, tingnan natin dito ngayon kung papasok na siya. Sakto siya. So ang gawin na lang natin dito, pag ganyan, i-click natin ito, i-adjust natin ito ng konti. Sabihin natin to 300. Okay? Yan. Although sa mga sizes ngayon, baka sasabihin nyo na mali na yan sa kubita ha. Makakapag-adjust na tayo about sa design natin next time. Sa ngayon kasi importante pinapakita ko yung proseso kung paano yung isolve yung mga problema pag gumagawa kayo. Pag ito maliit kanyo, mag-adjust na lang kayo dito mamaya. Okay? As of now, yung kung paano nyo gagawin, so yan, pwede nating i-drag yan, palipat-lipat, di ba? Or pwede nating, ito yung sinasabi ko kanina, i-click natin yan kung ano man yung gawin natin. 50 sana, lilipat siya, ba? Pero mas maganda yung naka 100 na lang siya. Okay. So dito naman tayo ngayon sa washroom. Dapat dito pag 70 kasi medyo malaki na, ang standard niyan 600. So maliit pa rin itong kan natin. Itong door na ito malaki pa rin pala. So gagawa tayo ulit ng isa. Edit natin. Huwag niyong kalilimutan na mag-duplicate kasi pag hindi kayo mag-duplicate niyan, nag-change lang kayo, ito maapektuhan yan, liliit din yan or lalaki, depende sa pag-edit nyo. So dapat mag-duplicate kayo, okay? Ito, duplicate. Kargan natin ngayon ito ng 600. Okay. Tsaka natin i-edit dito ngayon yung dito kanina sa rough width pa rin. Okay. Apply. Okay. So dito na tayo. 60 na siya, 600 na siya, di ba? Oops, sorry, ba't naging 210, ano na yun? 2100. Doon mali. I-rename natin. Okay. So, dito na tayo. 600 na yan. Yun, makita yung mali na siya, di ba? So, gusto kong ikarga rito para hindi magbungguan dito. Nalabas. Escape. Saka i-click natin to. Punta doon. Doon na. Okay. Yan. Makita nyo yung distance niya doon sa wall hanggang dito. 60, 160, 160. Depende rin ulit yan kung gusto nyo anong distance niya. I-edit nyo lang yan. Sabihin natin 200. Okay. Yan.
Okay? So, dito tayo sa pintuan ng kusina. Dito tayo ulit sa door. Lagyan natin ng konti dito tayo sa 80. 110 by 10. Okay? Click natin ulit dyan. Ayaw natin na nandito yung lift ng door. So, i-click natin po sa doon. Doon pa rin. Okay? Yan. I-adjust nyo lang yan. Okay. So, yan. Tingnan natin ngayon dito sa may 3D. Yan. Makikita nyo na yung mga nandun sa room. Yan. Yan. Sa actual nyan, syempre, iba yung nito, iba yung door nyan. Pero marami kayong madadownload, okay? Papalitan nyo yan. Saka ko na ituturo sa inyo, huwag muna ngayon. Maging komplikado na, okay? Katulad sinabi ko, makakapamili kayo ng mga finishing na gusto nyo. Pag nabuo nyo na yan, papalit-palitan nyo na yan, okay? So yan, makita nyo ngayon kung paano magkarga ng doors. Ang susunod na ituturo ko sa inyo ay ang pagkarga ng windows, okay? So for now, bye-bye ulit guys, and thank you so much for watching.